Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mo, manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinasabi ni Sirach na binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili ng mabuti o masama, ng tama at mali. Ang tumatalima sa Kanya ay Kaniyang pinagpapala. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalinga niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ituro mo poon layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masundan, buong pusong iingatat, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ipinahihiwatig ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang mga dakilang bagay na inalalaan ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nilihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikadarakila bago likhain ang sanlibutan.
Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit, ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kasulatan o ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon. Bago kanya iharap sa hukom, at kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon,
sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya isaksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang, oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo ng karaniwang panahon. At kamusta po ang inyong Valentine's celebration? Kayo ba yung mga ira na lipas na po kami dyan? Ganun ba? Ang Valentine's Day ay paalala na tayo po ay patuloy na magmahal at piliin lagi ang pagmamahal. Hindi yung Valentine's Day, lagi na lang bulaklak, chocolate. Pero sa tingin ko, di ba, mas masisiyahan kayo kapag ang ibinigay sa inyo 1 kilong baboy, 1 kilong isda, 1 sakong bigas. Kasi talagang, yun na yung mas praktikal at yun na yung mas kailangan. Kung mahal mo ako, bigyan mo ako ng 1 kilong, bangus. Pero yun po, tingnan natin dahil ang magmahal ay bahagi ng utos ng Diyos. Medyo mahaba-haba ang pinapaliwanag sa atin ni Kristo sa linggong ito. Sana naman po, may naalala kayo doon. Ito ay patungkol sa mga utos o mga kautusan na ibinigay sa atin ng Diyos na medyo nababaliwalaan na natin o kaya hindi na natin masyadong pinapansin o parang hindi tayo affected. Parang okay lang. Andyan lang yan. Tandaan niyo mabuti, bahagi ng sinabi ni Kristo na hindi sapat yung alam mo lang
ang 10 utos, kundi sinisikap natin na ito ay isabuhay. Kaya nga sabi sa sulat ni San Pablo, ang paanyaya niya sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan at pangangaral o ipinangangaral namin sa mga may sapat na gulang. Na hindi pwedeng matanda na tayo, wala pa tayong naaalala o wala pa yung malalim na pag-unawa tungkol sa kautusan ng Diyos. Sabihin niyo nga po, kautusan. Ilan ang utos ng Diyos? 10. 10 lang. Kaya sinisikap ni Jesus na ituro ito sa kanyang mga alagad dahil sa mga susunod, ang mga alagad naman ang magtuturo sa mga tao. At mahalaga po na consistent yung itinuro ni Jesus na ituturo ng mga alagad. Kasi ngayon, di ba, sa nangyayari sa atin, para bang mas mabigat na dapat sundin ng tao ang batas ng tao kaysa sa batas ng Diyos. So, gaya ng mga pariseyo, ng mga eskriba, mga tao natin ngayon, kasi sila yung itinuturing noon ng mga mambabatas. Sila yung nakakaalam sa batas, sila yung napapatupad sa batas. Ang problema, hindi nila inuunawa ang mga batas. Kaya dagdag ng dagdag. Di ba? Sounds familiar? Ang mga mambabatas natin ngayon, dagdag ng dagdag. At pilit na binabago yung original na dapat na ipinapatupad sa atin. So lalong-lalo na, ang mga batas na ginagawa natin ngayon, magandang mapagnilayan, kaugnay pa ba ito sa kautusan ng Diyos? Sabi din sa unang pagbasa, tandaan niyo po ha, kayo ang magpapasya kung susundin ninyo o hindi ang kautusan ng Panginoon. Kayo ang magpapasya. Kayo ang magpapasya kung alin ang pipiliin ninyo, tubig o apoy. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, mag-isip kang mabuti. Ayun nga lang, babalik ko ulit. Paano nga tayo pipili ng tama kung hindi nga natin alam kung ano ang tama at mabuti? Kasi nga, pinaliwanag ni Jesus, yung tungkol sa pakikiapid, pagpatay, pagnanasa, ipinaliwanag niya ito. Ngayon, lagi tayong gumagamit ng excuse na hindi ko po kasi alam Responsibilidad natin, alamin. Responsibilidad natin, magtanong. Kasi ngayon parang ang sinasabi, kung tungkol sa pakikiapin, okay lang po yan, Father, wala naman po kaming ginagawang masama. Mabubuti naman po kami, wala naman po kami inaagrabyado. Pero, pakikiapid pa rin, hindi mababago yan. Hindi natin sinasabing husgahan ng bawat isa, pero kung ikaw mismo, alam mong may asawa ka na, pumatol ka sa iba, pakikiapid yan. Hindi yan mababago. Tungkol sa usapin ng pagpatay, sabi nga, hindi ka naman sumaksak, hindi ka naman nambaril. Hindi man, naalala ko lang bigla, minsan, magulo rin talaga yung batas natin, Yung ating, ang tawag yan, constitution natin, Kasi yan yung nilalaman. Pero yun mo, napanood niyo ba yung video na may tumalon? Tapos, hindi naman gusto nung driver, EDSA. Alam ba niyang may babagsak na tao? Tapos siya pa kinasuhan. Di ba? Ang daming ganyang klase ng batas natin na parang, ano ba to? Naiintindihan ba talaga natin?
Minsan kahit nga, di ba, ikaw na sinalubong, kasalanan mo pa. Di ba? So dito pa lang talagang kaya nagugulo ang buhay natin. Dahil hindi natin inuunawa na mabuti kung ano ang puso ng kautusan. Kung ano ang batas na dapat nating sinisikap na isabuhay. Tandaan niyo muli, no? Paalala sa atin, ituturing tayong pinakamababa. O kaya naman, baka mapunta tayo sa impyerno kung hindi natin isasabuhay ang mga kautusan. Amen? Ibahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inlibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pag-unawa at pagtalima sa Kanyang kalooban. Buong pagtitiwala nating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo, O Diyos, ang mga pinuno ng simbahan upang babatid nila ang pagkilos ng iyong Espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga daing ng ating pamayanan at ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.